Happy Lord's Day po, ano? Ang araw na ngayon ay araw ng Panginoon. Yang ikahanim na ay yang ikapitong araw. Kung inyong matatanda ng sinabi ng ating Panginoon Diyos, sa gawain ng tao, ang sabi ng Diyos, 6 na araw, gawin mo lahat ng iyong trabaho. Pagdating ng ikapito, yun ay araw ko. Kaya tinatawag nating Lord's Day ang araw ng linggo. Siyempre tayong mga Pilipino, ang pinaka natin, araw ng linggo. Ako. Yan. Lord's Day kung tawagin po, no? Sige, dito po tayo sa Bible, babasa tayo. Amen ang ginagamit ko ng Bible ngayon. Ang ating ginagamit upang magbasa ng Biblia, upang magpalakas. Hindi lang po yung katawan natin physical, kundi magpalakas po tayo sa spiritual. Kasi po yung salita ng Diyos, spiritual naman po hindi naman natin nakikita. Kaya kailangan po ng tao ang salita ng Diyos kasi ayon sa ating Panginoong Jesucristo, sa panahon na siya ay tinutokso ni Satanas at ang ginagawa ni Satanas na dahil nakapag fasting ng 40 dias ang ating Panginoong Yesus, natural dahil nasa kalagayan siyang tao, makakaranas siya ng gutom. Kaya sabi ni Satanas, itong batong ito, gawin mo tinapay, sabi niya. So, doon nangyari ang salitang, ang sabi ng Panginoong Yesus sa Mateo 4:4, sumagot si Yesus na susulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Yun. Dalawa, physical at saka spiritual. Alin yan physical? Pagkain. Ano yung spiritual? Salita ng Diyos. Bago tayo papalaot, tayo muna ay mananalangin. Upang hingin natin ang patnubay ng Diyos, yung gumabay sa atin, upang lubos natin maunawaan ang kanyang turo at aral. Salamat, Panginoon Diyos, sa pagkakataon na binigay mo. Nandito po kami sa Barangay 96, Zone 8, District 1, Tondo, Manila, upang magdala ng mabuting balita sa bahay ni Ate Nene Ortiz. Salamat po. Gabayan mo po kami, samahan mo po kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang sabi ni Jesus sa ginawang panunokso ni Satanas, ipinakikita ng Panginoong Yesus na hindi lang pwedeng mabuhay ang tao sa pagkain o yung tinapay, kundi mabuhay tayo sa salita ng Diyos bawat araw. Kaya sayo natin sa gusto, kaibigan, kailangan po pala mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Ngayon, paano mo sisimulan yan? Sisimulan mo ang buhay mo sa spiritual sa pamamagitan ng isang panalangin. Tingnan natin ang sabi ni Apostol Pablo, Unang Thessalonica, chapter 5, verse 16. Magalak kayong lagi. 17. Palagi kayong manalangin. 18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na inyong pag-isa kay Kristo Jesus. Anong nakalagay po? Palagi kayong manalangin. Alam nyo, sa buhay natin ito, kailangan ang buhay natin sinisimulan po natin sa isang panalangin. Bawa, nagising ka ng umaga, manalangin ka, magpasalamat ka muna sa Diyos bago ang maghapon na gawain mo. Kung ano man yung gagawin mo maghapon, kailangan magsimula ka sa Diyos.
Dito naman sa Colosas, tignan naman natin ang salita ni Pablo rin. Dito sa chapter 3, verse 17. Ano man ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus at sa pamamagitan niya, magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Laging nandun ang magpapasalamat. Ang tamang panalangin, bago ka manalangin, ang una mong gagawin, yung magpasalamat ka muna sa Panginoon Diyos. Pasalamatan mo muna siya. Then at saka ka manalangin. Nasa panalangin na yon. Mas maganda nga, bago ka manalangin, awitan mo pa nga ang Diyos. Yung mga awitin papuri sa Diyos ang awitin mo, kaibigan. Yung merong awit na may makalangit na kahulugan. Opo, marami naman magaganda na nga mga kanta ngayon English or Tagalog. Yan at saka ka manalangin. Mas maganda po yun. Kumbaga, naipiprepare mo yung sarili mo. Naiihanda mo yung sarili mo kasi makikipag-ugnayan ka sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Amen? Amen. Ngayon, ito yung mga tagubilin po ng Biblia. Alam niyo po, nung nagtitinda ako, kasi nung araw wala akong trabaho, nagtinda po ako malapit sa eskwelahan. Sari-sari store lang, maliit lang yung sari-sari store. May konti po akong supply ng pang-eskwela. At ang upa po sa tindahan is 1,000. Kung titignan mo, napakahirap mong makita yung 1,000 sa loob ng isang buwan. Alam niyo po ba kung anong ginagawa ko? Pag magbubukas ako sa umaga, bago ko bubuksan niya, nakaluhod po ako sa loob ng tindahan. Kinakausap ko ng Diyos. Kakausapin mo talaga kasi wala kang magagawa kung di kaya kausapin mo, humingi ka ng tulong sa Kanya. Napakahirap pong makahipon ng 1,000. Siyempre, kumakain pa kami araw-araw. Diba napakahirap mga sari-sari store, kaya hindi naman kumpletong paninda. Kikita ka bang malaki sa pag-kendi-kendi? Hindi po. Wala, kahit talagang yan nga ang biyaya ng Diyos. Nagsisimula ako sa isang panalangin sa umaga. Pagkatapos, pag magsara ko sa gabi, mananalangin na naman ako. Pag sasara ko, nasa loob ako ng tindahan, nakaluhod na naman ako. Nagpapasalamat na naman ako sa Diyos. Wala akong ginawa kundi pasalamatan ng Diyos. Pero, naging bunga naman ay yung upang 1,000, nakukuha ko naman po, nakakapagtabi. Kung minsan, 1 linggo na lang, wala pa ako nakatabi. Isipin niyo po yun, in 1 week, wala pa ako nakatabi. Yung may-ari ng tindahan, masungit pa yun. Ubod ng sungit. Pag hindi ka makabayad, murahin ka mula talampakan hanggang bumbunan. Matanda kasing babae. Kaya kung minsan sabi ko, grabe ka, kung makapagmura ka ako. Matanda ka na, ayaw mo pang maglubas sa pagmumura. Sinusaway ko siya ng gano'n. Kahit siya po yung may-ari ng tindahan. Yun ang biyaya ng Diyos. Kaya ang buhay po natin, kahit ano pa ang estado niyo sa buhay, kung kalagayan niyo sa buhay, sisimulan niyo ang buhay natin sa isang panalangin. Doon tayo makakaganap kung sinasabi ng Panginoong Yesus na tayong mga tao, hindi lang po tayo nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita ng Diyos. Ang pagkain, secondary na lang yan Ang importante yung pagkain mo para sa iyong kaluluwa. Kasi po, pag pinakakain mo yung kaluluwa mo, lumalakas ang kaluluwa mo, lumalakas ang physical mong pangangatawan. Tandaan niyo po yan. Ako, karanasan ko yan Yan. Kaya sisimulan mo sa isang panalangin. Lahat ng gusto mo, sabihin mo na. Itodo mo na.
Sa Diyos ka dudulog eh. At mararanasan mo yung kabutihan ng Diyos. Meron pa sinabi si Apostol Pablo. Anong sabi dito sa Filipos 4:19? At buhat siya hindi mauubos na kalaga, mauubos na kayamanan ng Diyos. Oh. Yung kayamanan ng Diyos hindi pala nauubos. Sipin niyo po yan. Sabi ni Pablo. Oh, ano nakalagay? At buhat siya hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Anong kasunod? Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan. Paano hindi po ibibigay? Hindi nga nauubos eh. Pag sinabing hindi nauubos, talagang ibibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan mo, kaibigan. Hindi ka bibigyan ng Diyos na konti-konti kung bibigay. Yung masasapat ka talaga, kaibigan. Kung anong pa nakalagay, ibibigay niyang lahat ng kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Napakaganda po yung pangako ng Diyos ayon kay San Pablo. Ibibigay lahat. Pag sinabi pong ibibigay ang lahat ng pangangailangan ng tao, ibibigay ng Diyos. Ano man po yung kailangan niya, ibibigay niya. Yan din ang sabi ng Panginoong Yesus ng panahon na siya nasa ministeryo ng kanyang pangangaral. Anong sinabi ng ating Panginoong Yesus? Dito naman po sa Mateo, babasahin ko po yung sinabi ng ating Panginoong Yesus sa kanyang panahon. Ito po nakasulat. Mateo 11:28. Lumapit kayo sa akin. O, kita niyo po. Sabi ng Panginoong Yesus, lumapit kayo sa akin. Ibig lang sabihin, talagang kailangan talaga natin ng tulong ng Diyos. Kaya tayo pinalalapit niya. Kasi alam niya, hindi natin kaya, sabihin niyo lang, yung mga problema. Ibig sabihin, talagang hindi natin kaya. Ako, hindi natin kaya. Kaya tinutulungan tayo ni Jesus. Lumapit kayo sa akin. Ano lang ang gagawin natin? Maniwala tayo sa Kanya. Maniwala. Bakit? Pinalalapit nga tayo eh. Ibig sabihin, ang tao po likas na mapagkailangan. Wala pong yung tao hindi nangangailangan. Alam niyo yung mga mayayaman, nangangailangan pa rin po yan kahit mayaman na sila. Kaya halos lahat nasa kanila na. Hindi totoo yun. Kailangan pa rin nila ang tulong ng Diyos. Amen? O tuloy natin. Lumapit kayo sa akin lahat ng nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin. Ano yung pasanin? Ito po yung problema sa buhay. Yung parang nagpapasan ka ng cross. Pasan-pasan mo yung cross. Napakabigat. Kaya, hindi natin kayang mag-isa, kaibigan. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ibig sabihin po ng kapahingahan, hindi yung para mamamatay ka na, para magpahinga ka. Hindi po. Yung bigat ng daladala mo, yun ang bibigyan ng relaxation ng Diyos. Para kang walang binubuhat sa bigat ng problema. In time of crisis, kung tawagin nila yan, in time of crisis, Christ is in. Yung iba kasi may problema na. Akala kaya yung problema. Hindi po. Magaan na problema yan, mabigat na problema. Ilapit nyo sa Diyos. Huwag po kayong magsawa.
Kasi mismo ang Panginoong Yesus po ang nagturo. Anong tinuro niya? Ito, nakalagay po sa Biblia yung turo niya. Babasahin natin dito sa Lucas 18:1. Isinalaysay ni Jesus ang isang talingaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin, dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. O ano nakalagay? Laging manalangin. Hindi naman po kailangan ng napakahabang panalangin eh. Akala ng iba kailangan mahabang panalangin. Hindi po. Meron po halimbawa ng Biblia. Sandali lang siya nanalangin, tinugon na siya ng Diyos eh. Dito po, basahin natin. Binukbuklak po yung Biblia, no? Tingnan natin. Kung gaano lang kaigsi ang panalangin at tinugon siya ng Diyos. Di po ba sabi ng Diyos, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot? Oo, totoo yun. Tutugon ng Diyos. Dito sa ano, tingnan natin ano. Ito sa Jeremias chapter 3 verse 3. Kung manalangin ka sa akin, tutugunin kita. Yan pangako yan. Tutugunin kita, sabi ng Diyos. At ipapahayag po sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga, kundi hindi mo pa nalalaman. Ngayon, dito po sa Isaias, binubuklat natin para mabasa natin yung libro ni Isaias. Meron kasi, ang ganda kasi ng panalangin. Wala naman po kahirap-hirap eh. Yung iba, ang dami ng panalangin, minimimori eh. Ito po, sa panahon ni Haring Ezekias, anong nangyari po? Sa 31 ng Isaias, ng panahon iyon, nagkasakit ng maluba si Ezekias. Ari po ito. At nasa bilit ng kamatayan. Kaya dinalaw ni Isaias, anak ni Amos. Sinabi niya sa hari, ang utos na ito ni Yahweh, ipatawag mo ang iyong sambayan at gawin mo na ang iyong mga huling na bilin. At bilin mo, sabi niya, sapagkat hindi ka nagagaling, mamamatay ka na. May sakit na nakamamatay po si Haring Ezekias. Kaya sabi ng propeta Isaias, ninutusan ng Diyos, hindi ka nagagaling, mamamatay ka na. Ibig sabihin, mamamatay si Haring Ezekias na may sakit. Na sakit na nakakamatay, walang kagalingan, walang gamot. Nung marinig po ni Haring Ezekias yun, alam niyo na naging reaksyon niya. Hindi niya kinu-question ng Diyos kung manapa itong ginawa niya. Pagkarinig nito, umarap siya sa dingding at nanalangin. Kita niyo, nung sinabi ng propeta Isaias na mamamatay ka na, hindi ka na gagaling. Magkabiling ka na sa iyong pamilya. O anong ginawa ni Haring Ezekias? Antimano po, umarap sa dingding ng kanyang tahanan. Anong ginawa niya?
nanalangin. Itong panalangin ako, maliksi lang eh. Yung iba, nababa ng panalangin. Na kung minsan po, isang oras. Hindi ko sinasabing masamang isang oras ha. Pero gusto ko makita yung kahit maiksi, mas maganda kung ganito naman po. Ito. Kasi meron siyang kasamang ano ito eh. Ano ba ito? Paggamin. Okay? Anong sabi ni Isaias? O Yahweh, alam mo kung paano ko namuhay sa iyong harapan. Oh. Nakita kasi ng Diyos yung buhay ni Haring Ezekias. Wala naman talaga tayong may tatago sa Diyos. Eh. Lahat ayag nga sa kanyang harapan. Eh. Anong sabi pa? Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulubog sa iyong paningin. Lahat ng ginagawa pala ni Haring Ezekias, nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Pagkatapos nanangis siya ng malakas. Nanangis, umiyak na nananangis ng malakas. Yun lang po. Yung unang niyang birada, may confession doon. At yung pangalawa, yung kanyang ginawang paglilingkod sa Diyos. Di po ba? Ganda. Sa 4, muli nagsalita si Yahweh kay Isaias 5. Ang sabi sa kanya, sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng iyong mga ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Nakita ng Diyos. Pati narinig niya rin yung salita ni Ezekias. Kaya anong nangyari? Narinig ko ang iyong dalangin, kaya idadagdag ko pa ang 15 taon ng iyong buhay. Hindi ba? Ang ganda. Hindi na po siya namatay. Hindi na. At binigyan siya ng Diyos ng 15 years pa. Kasi lang yung panalangin niya, di ba? Hindi naman mahaba. Segundo lang yun eh. O anong sabi niya? O Yahweh, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan, naglingkod ako sa iyo ng tapat, at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyo paningin. Pagpasok, tumangis siya ng malakas. Umiyaw na siya. Umiyaw na siya. Alam niyo ako, meron din akong ganyang ginawang panalangin eh. Nung araw na nasusunog doon sa lugar namin. Yung sunog, katabi lang namin yung sunog eh. Katabi namin. Parang ganito. Kung dito kami, yung sunog ito. Pader lang ang pagitan. Talagang sumigaw po ako doon. Nagaya ni Haring Ezekias, sumigaw siya. Alam niyo po kung ano sinigaw ko? Diyos ko, sakluluan mo ako. Yun lang po ang sinigaw ko sa Diyos. Kung masunog itong bahay namin ito, wala akong ibabayad sa upa kung saan man ako titira. Ganun lang kaigsi ang panalangin ko. Nasunog ba yung sa amin? Hindi po. Yung katabi namin, ang mga nasunog.
Kaya ang taguri po nila sa amin doon, bahay na hindi nasusunog. Sila po may sabi doon, hindi ako ha. Sila nagsasabi. Eh meron naman sumagot. Eh paano masusunog ang bahay na yan na nakatira dyan, pastor? Ako po yung tinatawag nilang pastor. Ganun lang po, kailangan, alam niyo po yung panalangin, hindi naman ubod ng haba, parang binubulang mo na ang Diyos. Alam na naman ng Diyos sa kailangan natin yan at tinuro ni Jesus eh. Sabi ni Jesus, hindi ka pa nga nagsasalita, alam na ng Diyos sa kailangan mo. Mateo 6:8. Eh, alam na pala eh. Eh di wag mo nang abaan, iksiyan mo lang, siguraduhin mo na. Meron kang imamatuwid sa Diyos. Diyan nagkaroon na naman ng sunog. Katabi na naman namin yung sunog. After 4 years. Yung mga nasunog na sinasabi ko, marami pong namatay doon. Ganon din na naman ang dialogue ko sa Diyos. Hindi nagbabago. O, nasunog ba? Yan nga, ngayon nakatayo pa po yung aming tinitiran. Pero yung mga kapitbahay namin, ayun, bago na. Pero saan galing yon? Puro utang. Hindi sila mangutang, hindi sila makapagpatayo. Alam ng Diyos, takot ako sa utang eh. Sinasabi ko naman sa Diyos yun. Sakluluhan mo kami. Alam niyo po, in time of crisis, Christ is in. May problema ka na nga. Pili po pang, hindi ko naman po sinasabing hindi nyo kayang resolve ng problema nyo. Ba't hindi mo nalang kaya idulog sa Diyos? Ayan mo ang Diyos tumulong sa iyo. Ganun po ang Diyos. Kaya po tayo tinuturuan upang turuan tayo ng nahayo sa kanyang kalooban. Manapa yung panalangin yung matagal. Sinabi niya walang kwenta. Tandaan niyo po yan. Nasa Biblia rin po yan. Nasa Mateo chapter 6, dun sa 5, 6, 7. Mahabang panalangin, wala namang kwenta. Eh bakit? Sabi nga, alam na naman Diyos ang kailangan mo yan. In particular, sampalatayanan mo yun. Yun ang mahalaga. Paniwalaan mo yung sinabi mo sa Diyos. Ako naniniwala ako sa Diyos. Amen? Panghuli, anong sabi ni Jesus? 1:14:6. Ang sabi ni Jesus, huwag mabagabag ang iyong kalooban. Alam mo yung problema, kaibigan, nagdadala ng bagabag sa buhay yan. Halos hindi ka makatulog. Sabi nila nga di ako makatulog sa problema. Di ba nagbabagabag ka pagkakano? Tapos lang. Sabi sa akin ng isang kausap ko, mas muna ako. Parang ginawa mo pa ako sugal. Sipin niyo po yun. Dahil binabagabag ng problema. Ganon? Tama sabi ni Jesus. Huwag kayong mabagabag. Anong sabi niya? Sumampalataya ko sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin, sabi ni Jesus. Ano sasampalatayan mo kay Jesus? Yung turo niya tungkol sa Diyos. Na kapag may problema ka, lumapit ka sa Diyos. Yun. Amen. Salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong turo't aral na ibinigay mo sa amin, na kung dumating man po yung mga bagabag sa aming buhay, ay magtiwala kami sa iyo. Sa madaling salita, ipapasa Diyos po namin ang aming problema.
Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video ito, sana meron kayong natutunan. Biblical naman po tayo wala po tayong pandaraya. Like and share. Kayong mga nasiyara, share nyo rin po siya. God bless us po. Thank you for watching.